Hi, hello guys. So, welcome back. 2025 is almost over. Yung iba busy sa paghahanda ng pagkain para sa Christmas at sa New Year. Yung iba busy rin sa paghahanda ng mga regalo nila para sa mga inaanak nila. And yung iba naman is nag-iisip na po ng kung anong pwedeng gawin at pagkakitaan para sa 2026. Katulad ng idol natin na nagtanong, so Lods, ano pong pwede nyong i-share na pwedeng pagkakitaan na pwedeng gawin agad sa 2026 na sabi niya na possible. Magandang question nga po yun kasi nga sabi niya sa akin nga na kasi yung mga binablog niya po is puro sa pautang sa palon. So yun nga. So ito i-share po natin. Nag-share na po ako before ng ganitong mga video kaso nga lang halos wala rin naman pong nanonood nun. So nag-switch ako sa mga ganito. Naging flexible. So yun nga, ibabalik po natin yung mga ganitong mga idea this 2026. So, salamat po dun sa nagtanong. And yung isi-share po natin dito guys is yung pwede nyong gawin kahit nasa bahay na kayo na ako ginagawa ko personally na experience ko na ito. Kasi nga, instead na puro utang, dapat at least mag-isip tayo ng income stream. Pero ito is isa sa mga income stream na pwede nyo pong gawin. So, siyempre, dito may risk din and hindi agad-agad. So, kailangan talaga, so tiyaga. So, pwede nyo lang idagdag po siya sa income stream and later on, pwede nyo po siyang i-full time. So, guys, yung i-share po natin ngayon dun sa idol natin na nagtanong is na pwede nyo gawin sa 2026 and maging kayo guys dun sa mga mommy, especially na sa bahay, sa mga daddy din na naghahanap ng mga extra income. So, ito po guys, pwede nyo gawin as passive income for now, pero kung later on na gusto nyong seryosohin habang tumatagal is pwede nyo na pong i-full time. So yung sinasabi ko dito guys is yung printing and crafting. So dito kasi sa printing and crafting hindi naman kailangan na ganoon kalaking puhunan, tapos hindi naman kailangan mag-establish kayo ng pwesto nyo. Kahit sa bahay pwede nyo po itong gawin. So pwede niyo po siyang gawing income stream sa at least something na magdadagdag sa sa mga iba pang pinagkakakitaan o may trabaho kayo. Pwede niyo rin pong idagdag yan. So ito po guys is madali lang simulan, talagang realistic. Marami na rin na po nagba-vlog tungkol about paano mag-establish ng business, ng mga tips. Pero itong i-share natin is yung personal experience natin. Kasi before nag-iisip ako nung kung ano magandang at least na something na pandagdag. So naisip ko ito kasi kinonect ko po ito sa iba pang pinagkakitaan namin katulad ng baking sa cake business. So kailangan namin dito ng printing. So dahil nga kailangan namin, so nakakonect na siya. So dahil nga yung ginagamit namin yung mga printing na gano'n, so nag-offer na rin po ako ng printing service. Sineryoso ko na lang rin po. Yun nga guys, so paano po simulan itong business na ganito? Kahit sa bahay ka lang. Kung nakakapangutang kayo guys sa mga loan apps na katulad ng mga sinishare natin, pwede niyo pong gamitin yung nalo-loan niyo na puhunan. Or kung mas maganda kung mayroon po kayong SPay. So, maganda kayo ng SPay guys, mag-register kayo. Yung SPay na sinasabi ko katulad ni Shopee, ni Lazada, ni TikTok, itong 3 major online apps na ito is nag-o-offer ng SPay. Ano ba yung SPay? Yung SPay is pwede nyo po siyang i-purchase online tapos pwede nyo siyang utangin and bayaran nyo monthly later. May percent interest siya pero malaking bagay kasi kung babayaran nyo ng bigla, mas maliit pa rin yung ibabayad nyo monthly kahit may interest. So may interest niya pero investment to guys. So yun nga, dun yung inumpisa natin kasi yung kailangan nyo rito kasi ng capital, di ba? Ng materials, ng mga equipment. So sa printing guys, una, mag-build kayo ng portfolio kasi mahalaga yun. Yung portfolio is yung magbibuild ng trust sa customer ninyo at sa inyo. Diba? Kasi kailangan mo ng trust sa business guys, trust talaga. Especially sa sales. Kasi kung walang magta-trust sa inyo, hindi kayo makakabenta. So kailangan makuha nyo yung trust. Paano makakakuha ng trust? Siyempre dapat may credibility kayo, may portfolio kayo. Yun po yung sinasabi ko. So first, gumawa kayo ng Facebook page. Kung gusto niyo naman gamitin yung personal Facebook profile niyo, pwede rin po. Pero mas maganda kung may Facebook page ka aside from personal profile. Kasi for business yun eh. So yun nga, gawa kayo ng logo, yung
attractive na logo, basic lang, kahit basic lang, tsaka yung a name na something na mare-remember ng customer. So yung pag nakagawa na kayo nun, so mag-start kayo ng mag-post ng mga ano niyo, ng mga ino-offer nyo. So, kasi nga naman, 'di ba? Ano 'yan, the way to advertise, the way na malaman ng mga tao, 'di ba? Kasi paano nga nila malalaman na may printing ka kung hindi mo naman ipo-post, kung hindi mo sa kanila ipapaalam. Sinong makakaalam na mayroon ka nun? Parang sa singing, paano nila malalaman na marunong ka kumanta kung hindi mo ipapaalam sa kanila, 'di ba? Ipo-post mo, 'di ba? So para makita ng lahat. 'Yun yung the way to advertise, yung to leverage yung ano niyo, yung business niyo. So 'yun nga guys, so may portfolio na kayo, so mag-start kayo ng ano na mag-post ng mga item na or mga product niya na ino-offer. Halimbawa, nag-o-offer tayo ng printing, ganun sa mga gusto magpa-print ng document. Halimbawa, kapitbahay niyo diyan, para malaman nila na may printing kayo. Mag-start na yung magpa-print sa inyo pag meron kayo. Kasi tatakbo pa ba sila sa malayo, 'di ba? Kung meron naman diyan at mas mura kasi. Pwede niyo yung offer na mas mura, huwag niyo ibabagsak, pero yung something affordable na kasi hindi naman kayo nagbabayad ng pesa, unlike dun sa mga nagbabayad. Itong business na to is pure competition din guys sa market. So yun nga guys, so pure competition sa market, pero paano kayo lalaban, 'di ba, dun sa may mga kilala na? So the way na lumaban kayo is to advertise. So ipaalam niyo sa mga tao. So yun nga, pag may portfolio na kayo and nagpo-post na kayo ng mga nag-start na kayo to advertise. So ngayon naman is yung mga materials na pwede nyo gamitin, na gagamitin natin. So una, dapat mayroon kayong, basically dapat mayroon kang computer, desktop or laptop. So kung mayroon na kayo niyan guys, mas maganda kasi na kayo bibili. So yun nga. And then, kasi mahal din naman, so capital intensive din kasi kung bibili kayo ng bago, pwede kayong bumili ng second hand, di ba? So basic na makakapag-provide ng service na yun. And then, siyempre, hindi mawawala yung printer kasi nga printing, di ba? So printing and crafting yung pinag-uusapan natin dito guys, na not printing only but crafting itself. So yun nga, materials, balik tayo. So computer and then printer. Sa printer, kung tatanungin niya ako, ang pwede kong suggest sa beginner is yung Epson na L121. Kasi sa L121 is eco tank, so gumagamit siya ng tank, hindi cartridge. So pwede kayong bumili yung ink na nasa bote lang, refill. So 4 na color yun. So yun nga, kasi capable tong si Epson Eco Tank na mag-print ng photo, print ng colored na high definition. And mura lang siya, hindi siya ganun kamahal na nasa about I guess 4,000 to 6,000 depende sa nag-o-offer. And pwede niyo pong utangin yan online. So kasi itong si Epson L121, dinesign to sa manipis na papel, pero kakayanin ito yung mag-print up to 200, more than 200 GSM ng paper or photo paper guys. Kahit 250 ginagamit ko nga. So ang gagawin nyo lang dun is tatanggalin nyo lang po yung tip nun. May mga tutorial po yan sa online. Marami nag-tutorial yung paano magtanggal ng tip. Ako ginawa, sinundan ko lang naman yung tutorial na yun. Tapos yun, nakapag-print na ako na makakapal. So yan nga, so printer. Tapos yung mga raw materials na kailangan sa printing, katulad ng paper, katulad ng bond paper. Yung bond paper may A4, may short, magkakaiba po yan, may long. So magkakaiba po ng size. So that meron kayo noon. Kahit tag-iisang bundle lang noon, meron kayo. And then photo paper, that may photo paper kayo para sa magpapaprint ng photo. And then yung sticker, so sticker na pwede nyo gamitin kung may gusto magpa-print ng sticker. So yun yung mga basic requirements. So manood kayo guys nung mga video sa YouTube. Sa Facebook po, sali kayo sa mga community. So yun nga, pag meron na kayong materials na ganun, and kung wala kayong puhunan na cash, kung may SPay kayo, gamitin yung SPay, at least wala kayong nalabas na pera, di ba? So pinarchase nyo lang, inutang nyo lang ng inutang, tapos nandyan yung materials. Tapos after nun guys, kung may materials na kayo, siyempre yung skills. Dito guys, skills, di naman talaga siya ganun na kailangan maging graphic artist kayo para magkapag-printing and crafting business kayo. Kasi ako, yung pinag-aaralan ko noon na pagiging graphic artist is 9 years ago, nakalimutan ko na yun. So nag-start ako from the beginning. So yun, hindi kailangan ng talagang nag-aral ka. So kailangan mo lang matuto all the way sa habang nag-start kayo nito. Para matuto po, yung sa skill na sinasabi, para matuto po kayo, manood po kayo ng YouTube tutorial, manood po kayo ng Facebook tutorial, sumali po kayo sa community ng mga printing and crafting. Marami po kayo matututunan ng mga service na pwedeng kasi
Ako, before ang alam ko sa printing, print lang ng papel eh. Yung halimbawa may ano kasi magpa-print, magpapa-computer, yun lang alam ko pero marami palang nakapaloob sa printing and crafting guys na pwede nyong gawin. Nandiyan yung mga souvenirs sa pag may mga birthday. Alam niyo yung mga souvenirs na ginagamit, di ba? Ibigyan ko ng example yung rep magnet. Pwede nyong gawin yan guys sa printing. Na ginagawa ko na yan ngayon. Di ba naman nagpabinyag, kailangan nila ng giveaways, di ba? Yun yung sinasabi kong gawin. Marami pang mga item na pwede nyong gawin sa giveaways. Yun yung wrong notion ko before na ang printing is print lang ng papel, ganun, photo paper, mga ganun. Pumapasok pala dyan yung mga maraming services guys. So madi-discover nyo later on. Marami kayong service na ma-offer. So yun nga guys, so basic ano lang knowledge sa computer, yun lang naman ang kailangan. Tapos kung hindi naman kayo maalam sa mga design guys, meron na tayong Canva, meron tayong AI. Si Canva, pwede nyo pong gamitin po siya ng free. So kung gusto niyo naman pong bayaran, ma-enhance or magamit niyo lahat ng mga services niya, meron siyang paid. Pero ako, free lang naman ginagamit eh. Pwede niyo kasing i-combine lahat ng mga apps kagad ng Photoshop, Adobe Illustrator, kahit sa publisher or yung Word. Pwede niyo i-combine niya lahat guys. Tas Canva para makagawa kayo ng isang design. So yun po, basic lang naman. Kung hindi kayo maalam mag-design guys, nabibili na po yung mga marami nag-o-offer ng mga crafter natin na nag-o-offer ng yung mga digital services katulad ng mga ready design na or invitation. Hindi mo na kailangan mag-design. Bibiliin nyo lang tapos i-print nyo lang. Mamumuhunan din kayo, di ba? It saves time. So, hindi mo na kailangan mag-design, drawing. Andun na, ipiprint mo na lang. Halimbawa, may nag-print ng Kuromi, di ba? I-download nyo lang sa tapos kailangan nila ng ganitong design. Marami na nagbebenta nun sa online. Pasok lang kayo sa mga community. So yun nga guys, kung meron na kayo noon na sinasabi ko, ready na to go. Pwede nyo na kayo mag-live na ibig sabihin mag-introduction na kayo guys. So yung sinasabi ko, di ba, portfolio, meron na kayong logo, nakakapag-post na kayo sa Facebook, tapos meron na kayong materials, tas may basic knowledge na kayo, dyan na yung computer nyo. Ready to go na yan guys. Start nyo na yung pag-o-offer ng service. So, kailangan nyo hanapin yung first customer nyo. Siyempre, usually dyan kapitbahay na open or within your family para makapag-post kayo. I-post mo yung mga kaya mong gawin na. Halimbawa, Rush ID, picture mo yung sarili mo, di ba? Gawa ka ng Rush ID na with the package. So, dito sa pricing guys, kung nahirapan kayo ng pricing, pwede nyo i-search sa Facebook na halimbawa, price ng Rush ID, ganun. Ganun lang ginagawa ko pa magkano yung mga pricing nila. Titingnan ko paano yung mga price nila. Tapos gagayahin ko lang. Ganun. So, kung hindi kayo maalam sa pricing kasi mahalaga yung pricing pag tinanong ko. Magkano po pa-print ng nyo po, colored, ganun. Magkano pa-print nyo po ng papel, ganyan. Tapos guys, ito nga pala, di ba kasi basic computer, tsaka basic printer lang meron kayo. Paano po pag may nagpapa-scan, di ba? Paano pag may nagpapa-photocopy? Guys, pwede niyo po i-offer yan, photocopy kahit wala kayong scanner sa printer niyo. Ano pong gagamitin natin? Cellphone. May cellphone tayo, guys. Yung cellphone, picturean niyo lang or kung yung cellphone niyo is capable of scanning document, kasi kung saan lalabas, halimbawa papel, tinapat niyo yan, lalabas yan, scan document. Depende din yung scan document kasi i-capture lang niya kung ano yung nasa papel. Yung document lang, hindi niya i-capture yung background nung papel. Kasi di ba pag nagpipicture tayo sa basic picture, pag pinicturean nyo, kasama pati background. Pero yung scan document, yung mismong papel lang i-scanin niya. So, ang ganda malinaw rin pati. Tapos transfer nyo. Halimbawa, scan ng birth certificate. Gusto niya magpo-photocopy. Paano niya ipiprint yun, di ba? Hindi naman niya na-send, wala kang photocopying machine. Picturean nyo lang tapos pasa nyo sa sa computer nyo. Dapat either na yung computer nyo is capable ng Bluetooth, kasi kung Bluetooth pwede na lang Bluetooth or Bluetooth from sa'yo sa phone mo to computer. Kung walang Bluetooth, alam nyo ang isa pang option, Facebook Messenger, di ba? So yung Facebook Messenger nyo or page nyo, i-open nyo sa PC nyo. So that mayroon kayong Facebook account or yung Facebook page account nyo na na-open nyo sa computer. Kasi pag sinend nila yan doon sa messenger nyo, pasok yan doon sa messenger. So from messenger, i-download nyo sa PC nyo. Ganun lang po yun. Yun yung mga technique. So yun. So ready live na po kayo guys. Start nyo na yung business. Tapos habang kayo ongoing,
start, continue yung learning, pumanood kayo sa mga community, sa mga nag-o-offer ng mga service sa printing and crafting. So guys, printing and crafting, maganda to sa mga mami na nasa bahay, sa kahit nag-aaral sila ng mga anak nila. Actually nga, mga mami or mga babae po yung magagaling sa crafting kasi sila yung talagang detailed, talagang result-oriented yung mga babae. Ang mga mata niyan magagaling talaga mga mami, ang mga babae. Ang mga lalaki nga medyo maliit ang pasensya sa ganyan eh. Pero ang mga babae, sila yung mga talagang perfect sa ganitong business. Pero hindi ko sinasabi mami lang kasi ako sa mga daddy rin, sa mga lalaki pwede niyong gawin to. Kasi mga artistic din naman kasi ang mga lalaki. Yun nga kasi tingnan niyo po sa mga electronics company. Sino po yung mga usual na nagkakabit ng mga IC, ng mga diode? Mga babae yan pag pumasok ng mga electronic company guys. Kasi result oriented yan. Talagang ang mga hinahire diyan ng mga babae. Kahit naman sa pagdadrive ng mga defensive babae din. So yun guys, so kung nasa bahay lang kayo, pwede nyo nang simulan agad-agad to sa 2026. Hindi kailangan ng malaking puhunan guys. Yung 10,000 nyo guys, marami ng marami ng materials kayo nun. Kung halimbawa wala kayong SPay, yung 6,000 pesos. Maganda kasi kung may computer na kayo, nakaganda. Kung wala yun, dun talaga kayo mamumunan. Pero kung may SPay kayo guys na sinasabi, hindi kayo maglalabas ng pera. Kasi uutangin nyo lang yun. Katulad ako, inutang ko lang yung mga printer ko. Tapos, yung mga materials ko, inutang ko. Tapos ngayon, bayad ko na yung mga yun eh. Tapos, pwede nyo expand, magdagdag ng machine para makapag-offer kayo ng ibang printing service. Katulad ng sublimation is part din kasi ng printing yan. Yung mga mug, yung mga baso. Iba rin kasi ang machine nun. Sublimation tawag dun. So magdadagdag nyo naman kayo ng ibang printer para sa sublimation. So yun guys, so live na yun. So huwag kalimutan na patuloy na manood ng mga tutorial para continue po yung learning. Kasi ito passive income lang sa umpisa pero in the long run, pwede nyo pong maging serious business po guys. Dun sa mga seryoso talaga. Kasi marami nang nag-grow dito eh. Although pure competition, pero siyempre sa dami naman ng tao and sa dami rin naman ng iba-ibang service na ina-offer. Kasi hindi naman lahat pwede mong i-offer sa sarili mo dyan eh. Katulad ng yung mga tarpaulin, kasi malalaking mga machine na yan. Nasa 100,000 na po ang isang machine nun. So kung hindi nyo pa kaya yan, dun lang tayo sa basic. So kung naghahanap kayo ng basic income na pwede nang i-start, ito po, yung pakita ko yung portfolio ko na ginawa dyan. Nag-umpisa lang ako this year, parang half of the year na nga eh. Pero bawi ko na yung mga ko, tapos nakapag-offer na rin ako ng mga ibang services. Habang tumatagal, lumalawak. So yun guys, so this time 2026, ipagpapatuloy natin magbigay na ng mga ganitong mga video advice. I-add natin po yan sa mga i-offer natin ng mga video. Salamat nga po dun sa idol natin na nagtanong, nagkaroon din po ako ng idea. Pero previously, ginagawa ko na po itong video no, kaso nga lang mas gusto ng mga tao na manood ng mga kung paano mangutang, hindi kung paano yung kumita, ganun po. Kasi mas maganda nga may nangungutang kasi pera yan. Pero in the long run, maghahanap ka pa rin ng stream income na pwede mong pagkakitaan. Halimbawa, walang ka na ng trabaho, ito na yung skills mo, pwede mo na siyang ipalit guys. So kung hindi pa po kayo subscriber, huwag kalimutan po dyan sa baba yung bell notification para ma-notify kayo sa mga video na i-upload nun. And thanks so much guys for watching. I hope to see you next time.